Uy, ano kita buhat karon ka na antis na kay Ali. Antis na kay Ali no ito. Na lang kami nga nag-close. Ang hindi na mo kay. Lord, ano rin sa Let us all welcome Puppet Show. Magandang araw sa inyong lahat. Alam niyo ba na Abril 27, 15, 21, nangyari ang makasaysayang sagupaan sa kampo ni Magellan at Lapu-Lapu sa Mactan? Ngunit, higit sa ating kaalaman ang rason kung bakit ito nangyari. Kaya sa araw na ito, samahan niyo ako at ating sariwain ang naganap na labanan ng mga maihiting na taong ito. Halina't muli natin balikan ang nakaraan. Si Ferdinand Magellan ay isang sundalong mandaragat mula sa Portugal. Nung siya ay tinanggihan na bigyan ng suporta ni Haring Manuel ng Portugal sa binabalak ng paglalayag, si Magellan ay nagpunta ng Espanya. Doon ay kinausap niya ang hari ng Espanya na si Haring Carlos. Hiningi niya ang suporta nito sa gagawin niyang paglalayag na agad namang ibinigay ng hari. Binigyan siya nito ng 5 barko na pinangalan ng Trinidad, Santiago, Concepcion, San Antonio, at Victoria, at doon ay nag-umpisa na naglayag ang kampo ni Magellan. On March 16, 1521, when Philippines was discovered by Magellan, we were sailing the night across the Big Ocean at the base of the small Limasawa Island. May natatanaw akong isla. Ito ng labang paglalayag para marating natin ang islang iyon. Nagpatuloy sila sa paglalayag hanggang sa marating nila ang isla ng Omonpon noong Marso 17, 1521. Malugod silang tinanggap ng mga katutubo rito. Maligayang pagdating sa aming isla. Narito ang mga isda at saging bilang aming regalo sa inyo. Muchas gracias sa inyong kabutihan. Maaari ba kami manatili lang isang gabi dito sa inyong isla para makapagpahinga? Ginagagalak namin. Halina tumayo tayo sa aming mga bumunting kubo na kayo makapagpahinga. Kinabukasan ay agad na nagpatuloy sa paglalayag ang grupo ni Magellan at narating naman nila ang isla ng Limasawa. Dito ay nakilala niya ang magkapatid na Raha Colombo at Raha Siago at bilang tanda ng pagkakaibigan, nakipagsunduguan si Magellan sa magkapatid na Raha. Bilang tanda ng ating pagkakaibigan. Bilang tanda ng ating pagkakaibigan. Noong Marso 31, 1521, inuutos ni Magellan na magdaos ng misa sa tabi ng dagat ng Limasawa sa pamumuno ni Padre Valderrama. Parte ng layunin ng ating paglalakbay ang pagpapalaganap ng Kristyanismo. Kaya nais kong magdaos ka ng misa sa tabi ng dagat. Masusunod, Kapitan. Isang misa din ang itinaos sa Cebu noong Abril 14. At dito ay naganap ang unang pagbibinig sa Pilipinas kung saan si Raha Humabon at ang asawa nito ay bininigan sa pangalang Carlos at Juana na hango sa pangalan ng hari at reyna ng Espanya. Ikaw ay binibinyagan sa pangalang Carlos. In nomine Patri, in Filii, Spiritus Sancti. Kung kapityo ako na, kapityo. Amen.
Ikaw ay binibinyagan ko sa pangalang Wala, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kasabay ng pagbinyag sa mag-asawa ay hinirang ni Magellan na hari ng mga hari o dato ng mga dato si Raha humabod. Ayon sa kapangyarihang pinagkaloob sa akin ng hari ng Espanya, ikaw humabol ay hinirang ko bilang dato ng mga dato. At lahat kayo ay iutusan ko na igalang ang kapangyarihan ni Raha humabol. Simula sa araw na ito, ikaw ang aking kanang kamay. Inuutusan kita na kausapin ang lahat ng mga dato na kuminsihin sila na kilalanin at igalang ang kapangyarihan ng Espanya. Masusunod po, Kapitan. Agad na kinausap ni Humabon ang mga dato. Hinikayat ang mga ito na magpabautismo bilang Kristiyano at mag-supply ng pagkain sa mga barko ni Magellan. Sumang-ayon ng ibang mga pinuno, ngunit hindi sila pulabo na pinuno ng Mactan. Kailanman ay hindi magpapasailalim ang Mactan sa Espanya. Hindi kami papayag na magsusunod-sunuran sa mga dayuhan. Tayo ay nasa sarili nating lupain, kaya't bakit tayo magpapadakila sa isang dayuhan lamang? Si Magellan ay isang magiting na mandirigma. Madami na siyang lugar na narating at naniniwala ako sa nais mang mangyari. Naniniwala ako na para iwan sa kabutihan ng ating nasasakupan. Hangal ka, Humabon! Naniniwag ka lamang sa aking lapu-lapu dahil mas makapangyarihan na ako kaysa sa iyo ngayon. Hindi ako kailanman maiinggit sa kapangyarihang galing sa dayuhan. Hindi ako tutulad sa inyo na lumuluhod sa paanan ng mga dayuhan para lamang sa kapangyarihang kahit na ang kapalit nito ay ang iyong dignidad. Sa sinabing iyon ni Lapu-Lapu ay nagalit si Raha Humabon. Siya ay nagtungo kay Magellan at hinimok ito na lusuwin at takutin si Lapu-Lapu at ang nasasakupan nito upang mapwersa ang mga ito na mapasailalim sa Espanya. Agad namang binatawan ni Magellan ang kanyang mga hukbo. Matigas talaga sila, ha? Sige, magasik kayo ng takot sa kanila. Sunugin ninyo ang kanilang mga kabayan. Tignan lamang natin kung di pa sila matakot. Masusunod po, Kapitan. Sugod! Tulong! Mawag ka sa amin! Wala mo kami kasalanan! Huwag kami ang inyong marusahan! Maawa po kayo! Mga hangal! Dahil sa inyong pinuno kung kaya't bakit namin ito ginagawa. Siya ang inyong sisihin! At sinulog nga nila ang mga kabahayan sa nayon. At ito ang naging mitsanin kahit ni Lapu-Lapu at ng iba pang mga katutubo na naging dahilan ng pagsugod nila sa kampo ni Magellan. Hindi tayo papayag na matalo sa mga dayuhan. Kaya sugod! Sugod! Mabuhay tayo! Mabuhay! Sa naganap na labanan sa Mactan na naigang kampo ni Lapu-Lapu at napatay si Magellan. Ang katawan ni Magellan ang nagsilbing tropeyo sa pagwawagi laban sa mga dayong mananakop. Ang pagkapanalo naman ni Lapu-Lapu sa labanan sa Mactan ang itinuturing na kauna-unahang matagumpay na pag-aalsa laban sa mga dayuhang mananakop. At sa pagwawakas ng ating kwento, naway nakapulutan niyo ng aral at napukaw ang inyong mga kamalayan sa mga nangyari sa ating nakaraan. Huwag sanang kalimutan ang katapangan ng ating mga bayani upang ipaglaban ang ating angkan. Hanggang sa muli, paalam!
Kapag